Welcome home, COG fam! I am Andeng and welcome to our online worship service. Hello to our online family! If it's your first time watching us, don't forget to comment any Christmas emoji below and we'd love to recognize you. And now, here's our announcement for the month of November and December. Save the date because on November 28 to 29, we will be having our workers' retreat. This is a very much needed time of recharging as we thank God for the fruitful year of 2025 and as we prepare for what God is about to do next year. First day will be 2 p.m. to 8 p.m. and on second day, 8 a.m. to 4 p.m. Our CLDP Leadership and Revamp graduation will be on December 6, 2025, Saturday, 4 p.m. Save the date and see you there. Men's Network, get ready because you will have your Central Luzon District Early Christmas Fellowship entitled Born to Make Men Bold with Pastor Rexon Toseno. Save the date, Saturday, December 6 here at our church. Young adults, get ready for your Christmas party on December 8, 6 p.m. with the theme Disney. Join the YA Fam Christmas party by approaching your C2S leaders. Our project flooring is ongoing. That's why for those who have the heart to join our fundraising, you may do so by approaching the ushers at the ushers table. And of course, we also have our Project One, Win One, Disciple One. We encourage everyone to join us. We win more souls for Jesus. This one is very simple. Find one, either a friend, classmate, or even a family member and disciple them by sharing the Word of God and winning them. Prepare yourself and together, let us win one and disciple one. That's all for our announcement. Receive God as His Shekinah glory comes down, filling every home with His mighty presence. Once again, I am Andeng. God bless and see you later after the service. Hallelujah! Come on! Pwede ka bang tumayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon? Come on! Pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan? Ibigay yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Ngayong pong araw na to, sino po dito yung masaya ka ngayon? Tignan mo ngayong katabi mo kung masaya yan. Pero kung malungkot yan, okay lang din. Amen! Dahil may gagawin si Lord ngayon. Amen! Sino po dito yung excited ka ngayong araw na to? Amen? Sige po, sa mga excited po ngayon, pwede mo bang hawakan yung kamay ng katabi mo? At tayo pong lahat ay mananalangin. Amen? Sino po dito yung gusto mong maranasan si Lord today? Amen? Sino po dito yung gusto mong ma-encounter si Lord? Amen? Sige po, we will pray together. Sige po, ano man po yung mga prayer mo na gusto mo pong sagutin ng Panginoon? Ano man yung sitwasyon mo ngayon, pwede ba nating ilapit sa Panginoon yan? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Narito po kaming mga anak mo ngayon, Panginoon. Lumalapit, sumasamba, nananalangin, at nananampalataya, Panginoon. Panginoon, dalangin namin ngayong araw na to, ma-encuentro ka po namin. Dalangin namin na ngayong araw na to, kung kalooban mo ang aming panalangin, Panginoon, para sa aming pamilya, para sa aming trabaho, para sa aming pangarap. Panginoon, kung ito po ay kalooban mo, Panginoon, Lord, ito po ay ibigay mo sa amin, Panginoon.
ngayong araw na to, sasamba tayo sa Panginoon. Amen! Aawit tayo sa Panginoon. Sisigaw tayo sa Panginoon. Pwede mo bang ipalakpak yung mga kamay na yan? Come on! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hey! At sabay-sabay nating isisigaw to, kapatid. Come on! Are you ready? Hey! Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Isigaw! Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Isigaw ang hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. May ilalakas ba yan? Hallelujah, 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 hallelujah. Pagmasdan ang kalawakan, hindi mo nawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Panginoon, anumang panahon, anumang sitwasyon namin, may pagsubok man, aawit kami. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay malalapitan. Sino mo ang lalapitan? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Come on! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. At sabay-sabay ang anak ng Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. O ikaw lang ang nagmahal sa amin, Panginoon. Mahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. At ngayon to, idideklara natin tong awitin na to. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na. Pwede mo bang ilawas yan? Come on! Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. O minsan ba, ang buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan
Sige po, pwede bang itaas ang mga kamay? Come on! Yes! Sino yung nagmahal ang ating Panginoon? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. O salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Sino dito yung naniniwala na walang katulad ang Panginoon? Amen! Walang makakapantay sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, pumalakpak ka naman. Amen! At ngayon, ipagmamalaki natin ang ating Diyos na wala siyang katulad. Sabi mo sa Kanya, excited ka na ba? Come on! Hallelujah! Ganyan pa, oh. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Let's go! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Minsan pa, come on! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Isigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Kami po ay magsasaya sa presensya mo, Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Itaas ang kamay! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, Panginoon! Sabi mo kanina, sabi mo yung katabi mo, parang hindi kita nakitang sumayaw kanina. Sige, sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo ngayon dapat sasayaw ka, ha? Amen, come on! Hey! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Come lalala on! kang Pwede bang makita katulad. dito? Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala Oh, kang let's go! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala Minsan kang pa! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon. Come on! Pwede bang sabihin mo to sa Panginoon? Yes! Maging sitwasyon, ika'y Minsan pa! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh.
ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin sa buhay na to. Amen? Amen, hallelujah. Alam niyo po ba, tayo pong mga anak ng Diyos, kapag pumupunta po sa kanyang templo, ay mayroon dapat tayong baon. Tanong mo yung katabi mo, may baon ka ba? Ano bang baon yan? Pero gusto ko po ninyong malaman, sabi po dito sa aklat ng mga awit, kapag ang mga anak ng Diyos ay pupunta sa templo, dapat meron kang baon. Ano po yung baon na yun? Sabi po dito sa mga awit, 100 bilang 4 hanggang 5. Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Kailangan pala kapag ako ay papasok sa templo ng Diyos, ano man ang aking sitwasyon, napagod man ako, nahirapan ako, nadapa ako, iniwan ako, pinagpala ako, hindi ako maayos, broken ako, Panginoon, magpapasalamat ako at magpupuri sa iyo. Bakit po? Sabi niya po dito, magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Bakit? Dahil mabuti ang Panginoon. Amen. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Sino po dito yung nakaranas ka ng kabutihan ni Lord? Yung dumating ka sa punto ng buhay mo na sirang-sira ang puso mo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat sa katapatan mo. Dakila ka, Panginoon. At ngayong araw na to, Panginoon, gusto po namin magpasalamat sa iyo. Gusto po namin magpasalamat kung ano yung mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya sa oras na to, Panginoon, nararapat kang sambahin, nararapat kang purihin, at nararapat kang pasalamatan. Sa mga oras na to, wala ka po munang iisipin ngayon. Kundi, Lord, nandito ako para sa iyo. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Pwede ba natin itaas yung mga kamay na yan? Hallelujah, come on. Yes, God. Gusto po namin magpahinga, umawit sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y lagilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y lagilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Yes, God! Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Panginoon, dakilain ka sa aming mga buhay. At ngayong araw na to, Panginoon, sino po dito yung ninanais mo si Lord ngayon? Yung ninanais mo siyang maranasan? Ninanais mong mayakap ka ng Panginoon? Ninanais mong magpasalamat kay Lord? Panginoon, ito na po yung buhay namin. Ang magpuri, maglingkod, sumamba sa pangalan mo. Pwede ba nating itaas yung mga kamay na yan? Kaya Panginoon, sa oras na to, ano man ang aming kalagayan, lagi kaming magpupuri sa'yo. Lagi kaming mananatili sa presensya mo, Panginoon. Mahirap man, malalim man ang sugat, pero magpupuri kami, Panginoon. Hallelujah. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Come on! Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Pasasalamat ay sa'yo. Oh, ikaw ang aming nanaisin. Ikaw nanaisin. Sa buhay na to, Panginoon, ikaw ang nais namin. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo.
presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na habagin sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong dasal, nagpapakumbaba sa'yo. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na habagin sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong dasal, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, o maghari ka. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari, Hari ng buhay, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Pwede mo bang sabihin yan? Na ang buhay na yan ay para sa Panginoon. Come on! Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, isigaw! Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Diyos! Come on! Come on! Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka,
presensya mo. Panginoon, salamat dahil tunay na ang pag-ibig mo ay palaging nasa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga oras na to na pinakita mo at pinaramdam mo sa amin kung gaano ka kabuti at kung gaano mo kami kamahal. Kaya Panginoon, sa oras na to, hayaan mong maging bukas ang aming mga puso. Kami po, Panginoon Lord God, ay handang magpabago, handang malinis mo, handang magsimula ulit, at handang ibigay ang buhay para sa'yo. Panginoon, muli salamat dahil patuloy kang mabuti, patuloy mo kaming minamahal, at patuloy na dakila at tapat ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God. Pinupurit, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na God bless you. Who among you believe that God has a word for you? Kaya today po, kindly bow our head and close our eyes. Dear God and Heavenly Father, we ask you that you continue to pour out the joy that comes from you in this place. Lord, I pray that this very morning give us fresh revelation of your word. Lord, take away everything, O God, na bumabalakid sa amin para marinig ka namin. Kalimutan muna namin lahat ng alalahanin namin because your word for us is seek first your kingdom and in righteousness, and everything shall be added unto us. We do not worry about things because we do believe that ikaw ang Diyos na may-ari ng buhay namin, alam mo ito lahat. So today, Lord, my prayer is that your word will transform us, rebuke us, O God. And today, Lord, i-remind mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nalimutan ho namin. Nalimutan po namin. Kaya maraming salamat po. Let your presence, Lord, cover us. And as I do my assignment as your messengers, ako lamang po ay napag-utusan mo. Hayaan niyo po na ikaw ang magsalita. Tago mo ko sa iyong luturan, Panginoon. Bless the day, bless the hearer and the doer of your word. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Everybody says, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. But today po, before I start, siguro po magandang umpisahan ko po ito ng commercial muna. Dati may kumakain ng fita, kaso may nalimos na lola. So, hinatian niya. Diwata pala si lola. Dahil busilak ang iyong puso, isang kahilingan. Sagot si kuya. Sports car! Ulit! Half fita, half kotse. Balikan ng tamis alat sarap ng fita. Balikan ng sarap. When I was a young boy po, lagi ko napapanood tong commercial na ito. So ay matanda na talaga tayo. At nakita ko po dito, makita po natin, sports car, kalahati binigay. Ayun, kalahati binigay sa kanya. At ngayon naman, balakid sa kanya dalawa. Sino ba doon sa dalawa? But talaga, pinanood ko po yung video po na yun kasi it reminds me, na sometimes tayo sa buhay natin, we miss the blessing because we have holdbacks. Meron kang holdbacks na dapat binigay mo ng buo, kinalahati mo pa, at na-miss mo yung dapat para sa'yo at the best para sa'yo, kaso hindi ka nagtiwala ng buo sa Diyos. Have you ever experienced po na minsan po tayong nag-hold back tayo sa ating Panginoon? At lang ngayon pong araw na to, it's very important to remind us po na minsan sa ating buhay, nami-miss natin yung blessings because we have reserves. May mga reservation ka sa ating Panginoon. May reservation ka sa paglilingkod mo, sa pagbibigay mo. Kaya po tayo nami-miss natin yung bagay na ito. Alam niyo po, maganda pong kickstart o launching pad natin ito sa ating pag-uusapan ngayon. Because I do believe that God wants for us, ang ating topic for today is about ang ating topic for today po is from enough to more than enough. Ayan. Sino pong naniniwala po dito na ang naisin ng Diyos para sa iyo ay hindi sapat lang? Ang gusto po ng Panginoon para sa iyo ay pagpalain ka ng Diyos. Amen po ba doon? Alam po, some cliche, sometimes tayo po pag nagtatanong ang preacher na, sino po dito gusto ng pagpapala? Ayong yes kasi makamukha lang ang pagpapala. Pero I want you to know that God's plans for you is to be blessed by God. Ang Diyos po masaya siya pag pinagpapala ang kanyang anak.
Amen? Kaya po, I do believe that God is a generous God. He wants you to be blessed and He wants you not from ayaw niya po na tayo po yung manatili doon sa enough lamang and He wants us to experience more than enough. Everybody say more than enough. At naniniwala po ngayong araw po na ito, God wants for us to experience more than enough. And the challenge ay importante na meron tayong challenge of generosity. At alam niyo po, the Bible says in John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But ang kasunod po nun, but Jesus came to give you the abundance. Or sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. God, Jesus wants for you to experience satisfying life. But today, I want to also po baybayin po natin ang istorya in the Old Testament that there's a story of a prophet, a widow, and there is drought nung time po na yun at nakita natin yung bagay na meron siya na enough na at binigyan po niya, pinagkatiwala niya sa Diyos at naranasan niya po yung abundance in the middle of drought because he trusts the Lord more than po sa mga bagay na meron siya. So, let's read the word of the Lord in book of 1 Kings chapter 17, no po? 1 Kings chapter 17 verse 8 to 14. Let's hear the word of the Lord. Basahin nga po natin. Then the Lord said to what? Elijah, go and live in the village of Zarephath near the city of Zidon. I have instructed a widow there to feed you. Who instructed? Sino pong nag-instruct sa kanya? Ang Panginoon. Sabi niya kay prophet. Kasi nung time po na ito, tagtuyot, no po, dahil yung time po na ito ay tumalikod ang bayang Israel sa ating Panginoon, kaya po nagkaroon ng tagtuyot. Alam niyo po minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin ng Diyos, kaya po tayo ay nakakaranas ng tagtuyot. And sabi niya po, in-instruct ng Panginoon siya, pumunta dun sa lugar dahil merong widow na papakainin ang lingkod ng Diyos. And sabi niya, so he went to Zarephath. As he arrives at the gates of the village, he saw a widow gathering stick. And sabi niya po dito, and he asked her, would you please bring a little water in a cup? So sumunod pong verse, as she was going to get it, he called to her, bring me a bite of bread too. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread. And sabi niya, I have only a handful of flour. Yun lang ang meron siya. Harina left in the jar and little cooking oil in the bottom of the jug. And I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Ang kanyang plano, dahil tagtuyot, yun na lang yung meron siya, siya po ay discouraged at sabi niya, ito na lang ang kakainin namin at ako ay mamamatay. Maybe you are experiencing drought in your life na discouraged ka, hopeless ka, yun na lang ang plano mo sa buhay. Mabuhay, kumain at mamatay. And dahil po ikaw ay nakakaranas ng tagtuyot. I don't know your droughts, pero baka po ikaw tong taong itong nakakaranas ngayon. But Elijah said to her, don't be what? Don't be help me in this. Don't be afraid. Go ahead. Do just what you've said. But make me a little bread for me first. Remember the word first. Paki-highlight po yan sa Bible natin. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Pakainin mo ko at ang natira para sa inyo. Sabi ng prophet. But sabi niya, for this is what the Lord, the God of Israel, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord send rain, the crops grow. Again, may pinangako sa kanya ang Diyos na pag siya ay nagbigay, siya po ay pagpapalain at may kakainin. But today, tingnan po muna natin sa buhay ho natin. Sino po dito, maybe drought happens in your life. Merong kakulangan. Merong tagtuyot. At drought happens maybe in your life, parang tagtuyot ka ngayon, maybe nakakaranas ka nito in different aspect of your life. But I want you to know, drought happens when you dismiss God in your life. When we put God away in our life, garantisado po, there's famine, there is shortage kasi nakalimutan mo kung sino yung source mo. And suddenly, nung time po na ito, yung bayang Israel, nag-worship sila ng ibang Diyos. They worship Baal because in the Canaanite mythology, si Baal po ay God of the storm. Naniniwala sila na ang Diyos na yon, maliit na G, ay nagbibigay ng kanilang ng ulan sa kanila. But challenge ng Panginoon, yung bagay po na ito, tinanggal niya, nagkaroon po ng drought para po
ipakita sa bayang Israel na siya lamang ang tunay na Diyos. Sometimes sa buhay mo, tatanggalin ng Diyos ang trabaho mo para makita mo na ang Diyos ang sustainer mo. Minsan darating sa buhay mo na magkakagulo kayong pamilya para maunawaan mo na dapat ang Diyos ang sentro ng buhay mo kasi siya lamang ang kayang trumabaho at kayang gumawa ng milagro sa buhay mo. Because I want you to know that God is the only, Jesus Christ is the only true God. True, one living God. Amen po ba doon? Kaya sometimes sa buhay natin, tinalikuran nila at nagkaroon ng 3.5 na drought. Ano bang drought sa buhay mo? Maybe you have drought in your faith. Pagtuyot ka sa faith, dating on fire ka kay Lord, pero ngayon, kahit single of the presence or kakaunting presensya ng Diyos ay hindi mo maranasan because you experience drought in your faith. Maybe you are experiencing drought over your family. Trabaho ka ng trabaho and yet kulang pa rin because you experiencing drought over your family. Or maybe, ikaw yung tao na to. At kadalasan, karamihan ho sa atin, dito po nagkakaroon ng tagtuyot sa ating financial. May financial ka, laging ikahos, trabaho ka ng trabaho, maayos naman ang trabaho mo, ngunit ikahos pa din. Yung sahod parang ibon, dumadapo, nawawala. Sino mo nakaranas ng gano'n? No? Parang dumaan lang, no? Woo! Wala pa sa'yo, kinekwenta mo na kulang. Drought. But today, I want you to know that God wants you to experience more than enough. You are here today because God will give you the key for you to experience more than enough. Ready ka na ba doon? Ako po, I'm so excited about this because in my aspect of my life, I can also experience this. But one thing is for sure, ayaw ng Diyos manatili ka sa tagtuyot. Gusto niyang pagpalain ka, kailangan mo lang sumunod. Sabi mo sa katabi mo, susunod tayo sa Diyos. But today po, if you want to experience from enough to more than enough, you have to understand 4 things. 4 key for you na maranasan ho natin ang pagpapala ng Diyos in our life. You have to understand, first of all, you have to make God your priority. Make God your priority. Si Lord dapat ang nauuna at dapat mauna. Kasi po maunawaan po natin, sa ating napag-usapan, yung widow, si Elijah pumunta doon sa lugar at ang sabi ng Panginoon sa kanya, si Lord ang nag-instruct sa kanya, pumunta ka doon, tagtuyot, yung brook, wala ng tubig, punta ka sa lugar na yon, may widow doon na papakainin ka. Ngunit yung pagpunta niya doon, widow, nagagather ng stick at magluluto na lang at hihintayin silang mamatay at makita ho natin, ang instruction ni Elijah, alam ni Elijah yung pangako ng Diyos sa kanya na magpo-provide siya. And yet sa kanyang buhay, kaya siya nagtitiwala sa Panginoon. At dito sa widow po na ito, may in-instruct siya. Ang sabi niya, doon po sa 1 Kings chapter 17 verse 13, sabi niya, but Elijah said, sabi niya dito, ito lang yung meron ako. Sabi ng widow, ito lang, may flour, may oil, at ito lang meron ako. Pero ang sabi po ni Elijah, go ahead and do just what you've said, but make me a little bread for me first. Nakita ka na po ba ng taong nakikain na lang, gusto siya pa mauna? Yung kaibigan mo na, ayoko na magsalita. Gusto na lang siya mauna, demanding. Wow. Pero let me preach you the Word of God. Punta muna po tayo, bakit importante sa Diyos ang first? Kasi po maunawaan natin that first things, our priority reveals who you value. Whom you put first, nire-reveal nito kung ano yung pinapahalagahan mo. At kung ano yung una sa buhay mo, yun yung pinapahalagahan mo sa buhay mo. At pag pinapahalagahan mo to, ibig sabihin ay kahit anong mangyari, hahawakan mo to. Your priority also reveals who you trust. Saan ka nagtitiwala? Pag inuna mo pala ang ibang bagay kaysa sa Diyos, mas nagtitiwala ka sa bagay na yan. At yung si Elijah, sabi niya doon sa give me the first But I want you to know na this reflects also the kingdom mindset na tayo bilang anak ng Diyos, pag nararanasan mo ang tagtuyot, nakalimutan mo kung iuna ang Diyos sa buhay mo. Your priority
reveals who you depend on. Kanino ka nagtitiwala? Kaya pala, importante, iuna mo si Lord kasi dito mo mapapakita kung sinong inuuna mo, sinong pinagkakatiwalaan mo, sino pinapahalagahan mo at dito ka nagde-depend. At sa ating buhay, kapatid, importante, una ang Diyos sa ating oras. Every first day in the morning, there's beauty. Kaya sa kaninang umaga, bago tayo mag-umpisa, I said that there's something different when you come to the Lord first every morning. Kasi yung unang umaga na yun, doon natin nasasalok ang lahat kasi inuna mo ang Diyos. Kaya pala buong buhay mo, maghapon kang, ang gulo ng buhay mo, lagi kang natataranta, hindi mo ma-enjoy maghapon kasi inuna mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos. So you have to understand sa oras mo, kapatid. Alam niyo po ba na ang Sunday hindi po huli ng every week? Sunday is the first day of a week. Kaya salamat po sa akin. Sino ba may mga Samsung dyan? Nanibago po kasi ako sa calendar ng aking cellphone dahil bumili ako ng brand new cellphone. Brand new, yabang. But nanibago po ako ang dati kong calendar, laging nasa dulo ang Sunday, but this cellphone taught me that Sunday is the first day of every week. Kaya sa buhay mo, kapatid, importante that ang pag-church sa'yo ay dapat lagi ka nandito. Sa talento natin, may business ka, resources na meron ka, kapatid, paano mo pinapagamit sa Diyos yan? At ito yung bagay na gusto kong ipakita sa atin. Alam niyo po sa ating yaman, importante una ang Diyos. Importante, kung sabi ng Bible, wherever your treasure is, there your heart will be. Also, kung saan mo binubuhos ang yaman mo, nandoon ang puso mo. Kaya pag nagbibigay ka sa Diyos, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo, kailangan natin maunawaan sa bagay ito. Pag nagbibigay ka pala sa Panginoon, pinapakita mo sa Diyos na, Lord, you are the first in my heart. Because that is the principle. Kaya po tayo sa ating buhay, kung saan mo binubuhos ang pera mo, nandoon ang puso mo. Kaso nakakalungkot po, kahapon meron tayong annual planning dito sa simbahan. Tayo po ay sa history ng simbahan, first time po ng simbahan bumaba ang finances. At makita po natin dito, nakakalungkot lang na ang simbahan po pala marami nang nakakalimot. Bakit ko sinabing makalimot? Kasi po minsan sa ating buhay, makita natin na lahat ng bagay na meron ka, Diyos ang nagbigay. Kaso sa simbahan, yung nakita natin ng finances bumaba, ibig sabihin marami na po tayong sa simbahan po na ito nakalimot kung sino ang Diyos nagpala sa iyo. Remember yung wala ka, tapat ka sa Diyos, and then pinapanalangin mo yung bagay na promotion mo, and yet binigyan ka ng promotion, nakalimutan mo na ang Panginoon sa buhay mo. Yung bagay na maliit pa, nagtitiwala ka sa Diyos, you are faithfully giving your tithes and offering to God because you know that, Lord, ikaw ang aking kayamanan, binibigay ko to sa iyo kasi naniniwala ko, ikaw ang sustainer ko. But suddenly, yung pinagbinigyan ka na ng Diyos ng malaking pagpapala, nakalimutan mo si Lord sa buhay mo. Kaya ngayon nakakaranas ka ng tagtuyot kasi marami pala sa simbahan ho natin nakalimot na sa Panginoon. At ito ang Panginoon, maunawaan po natin, gusto natin makita po na dapat ang Diyos una sa puso natin. Alam niyo po sabi sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your, and sabi niya, with the first fruits of all your crops. Kaya pala tayo ay nagbibigay ng tithes and offering kasi Lord, pinapakita mo sa Panginoon, Lord, ikaw yung una sa bagay na to. Kaya po kapatid, baka nakakaranas ka ng ganito sa buhay mo kasi nakalimutan mo kung sino ang Diyos na nagbigay sa iyo. And maybe some of us here, you're experiencing drought kasi may mga bagay ka sa buhay mo, nakalimutan mo ang Panginoon. Alam mo sa ibang word po, sabi niya, honor the Lord with your wealth and the best part. Kaya pala pag una, best part po yun, amen? Kaya po pala sa atin, nakakalungkot po sa ating simbahan, nakalimutan po natin itong bagay na ito. Pero I want you to know na nandito ka, not God for condemning you. Nandito ka po ba kasi pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kaya hindi makadaloy ang kanyang pagpapala sa ating buhay kasi tayo po mismo nakalimutan natin ang Diyos. Pero ngayong araw po na ito, let God transform our heart. At naniniwala po ako dito, pag tayo ay inuna natin ang Panginoon, when we put God first, you tap into heaven's source. Pag inuna mo pala ang Diyos, ina-align mo kay Lord yung alulod ng buhay mo.
sabihin ko pong alulod ng buhay mo. Ibig sabihin, pag ikaw mo pala ay ina-align mo si Lord sa buhay mo, ikaw ay pumupunta at nakasalok sa pagpapala ng Diyos kasi ina-align mo ang buhay mo sa pagpapala ng Diyos. Kaya po, must understand, pag ikaw ay inuna mo ang Diyos, ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Amen! Sino po dito naranasan mo sa buhay mo na talagang ang pagpapala hindi mo hinanap, binibigay na lang? Bakit? Kasi inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan naman po natin si Lord if you're experiencing that. Oh, if you want to experience more than enough, put God first. Baka nakalimot ka, kapatid. Tandaan mo palagi, huwag po tayong ma-condemn. God is reminding us to go back again and put God first. Pangalawa po, if you want to experience more than enough sa buhay mo, pangalawa, you have to overcome fear sa buhay mo. Kasi minsan takot tayo po kasi wala eh. Basahin po natin sa nangyari dito sa widow. Yung widow po, sabi ni Elijah sa kanya, okay, ito lang yung meron ako. Kita po natin yung story. Ito lang meron ako, kakaunting flour at oil. At ang sabi ni Elijah sa kanya, na alam ni Elijah yung pangako ng Diyos na ang Diyos magpo-provide sa kanya. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Kasi alam ni Elijah kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niyo po, kung kilala natin ang Diyos sa ating buhay, hindi ka matatakot magbigay. Hindi ka matatakot ibigay yung buhay mo sa Diyos, ipagkatiwala yung oras mo sa Diyos, ipagkatiwala yung puso mo sa Diyos at yung kayamanan dahil alam mo na ang Diyos po natin ay nagpapala. Alam niyo po, sa ating buhay, natatakot po tayo kasi wala na. Katulad po nito, ang hirap po na magbigay pag yun na lang yung meron ka. Tama po ba? Nararanasan niyo po ba yung nararanasan ng widow na ito lang meron, ibibigay pa? At nakita ko po dito, napaka-demanding naman ni Elijah sa kanya. Pero gusto kong i-remind po sa atin dito, sa ating buhay, minsan po, pag hindi mo kilala ang Diyos, sasabihin mo sa kanya, Lord, napaka-demanding mo naman. Kasi meron ako, magbibigay pa. Pero gusto kong maunawaan natin, ang puso mo, pag alam mo, kung kilala mo ang Diyos, kapatid, hindi na i-demand yung mga bagay na sa kanya naman. Hindi i-demand ni Lord yung mga bagay na buhay mo sa Kanya yan, kapatid. Kaya hindi demanding ang Diyos. Kung maunawaan natin kung anong meron ka, pangarap na meron ka, trabaho na meron ka, si Lord ang nagbigay sa iyo yan, kaya maunawaan natin na sa Kanya lahat, walang sa atin. We are just a steward and pinagkatiwalaan ka lang ng Diyos. Kaya pala, pag hindi mo nauna ang Diyos, sinasabi mo sa Panginoon, ito buhay ko to eh. Kaya ako nandito dahil sa aking kapatid mo. I want you to know na mahirap po pag puminasukan na tayo ng pride sa ating puso. At ang sabi po dito, don't be afraid. Sino po dito minsan natatakot kang tumaya? Baka may tumataya pa rin po dito. Minsan mahirap tumaya pag hindi mo alam yung kakalabasan. Pero kapatid, tandaan mo, sa Diyos hindi ka sumusugal. Sa Diyos nagtitiwala ka. Iba ang sumusugal sa nagtitiwala. Pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi mo sinasabi, Lord, sumusugal. No. Nagtitiwala ka kasi si Lord tapat sa pangako niya. Amen. Come on. Hindi tayo sumusugal sa Diyos. Kaya pag tumaya ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Alam niyo po, tayo po ay lumunsad ng project flooring. And I'm not preaching to you, I am preaching to myself. Kasi in my season right now, I have enough. Lord, sabi ko nga, wala ka pong makikita doon sa project flooring na nandoon ng pangalan ko. Why? Because in my season right now, minsan akong nagsabi na, Lord, enough lang ako eh. Enough lang. I have loan to pay. I have bills to pay. Enough lang. At talagang nakakatakot. Bakit? Kasi enough lang eh. Saan ko kukuhanin to as a human being? Lord, saan ko to? Anong gagawin ko? Pero God reminded me na He is the source. Siya ang source. If you want to experience anak, hindi kita dinasaan. I'm speaking to myself that when I read the story of this widow, God spoke to me and said, anak, I'm not designing you na maranasan mo yung enough lang. I want you to live in overflowing, more than enough, but you have to trust me. Magtiwala ka sa akin, kapatid. Maunawaan natin kailangan ng pagtitiwala para mo maranasan ang overflowing sa buhay mo. Ipagkatiwala mo yung meron ka kasi garantisado pag nangako ang Diyos, tutuparin ng Diyos. He will provide for you. Amen!
And if He did it before, He can do it again. Ako po, ang dami ko, napahiya ako sa Diyos kasi marami na akong punto sa buhay ko na nakita ko nag-provide si Lord, ganyan pa ako natakot. And I don't know, maybe you experiencing this, pero kapatid, hinahamon ka ng Diyos. Amen. At alam niyo po sa buhay natin, may mga bagay na pinapagawa ang Diyos. May mga bagay na inuutos ang Diyos na hindi mo maunawaan, sumunod ka na lang. Wala ka, eto lang ka, ibibigay sa'yo una. Alam mo po, pag may pinapagawa ang Diyos na hindi mo maunawaan, sumunod ka na lang. Bakit? Kasi alam ko natin, dahil kapag ang Diyos ang nagsabi, siguradong may magandang, walang siguradong may magandang mangyayari. Bakit? Nakita ko yung widow na nagtiwala sa Diyos, naranasan yung overflowing blessing ng buhay niya. Bakit? Nagtiwala siya kung anong meron siya. Kaya garantisado po, I want to speak, I want to speak to you by the word of the Lord. Kapatid, yung laging nagtitiwala sa Panginoon, I want you to thank every people na nagtitiwala sa Panginoon, yung nanghahamon ang Diyos, sila po ay nag-yes sa Panginoon. I want you to know that blessing ay mararanasan natin sa buhay natin. At nakita natin kung paano pinagpala ang mga taong tapat. Kung ikaw yung taong nakaranas ng pagpapala ng Diyos dahil sa katapatan mo, pumalakpak po tayong lahat. Amen! Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. And God corrected me in this. Anak, hindi kita dinesign to experience just enough. I want you to live in more than enough. You just have to trust me, anak. Pagkatiwalaan mo ako. And pangatlo, I'm about to end. Pangatlong gusto kong maunawaan po natin, if you want to experience, tawagin si Kuya Melver, I'm about to end. If you want to experience from enough to more than enough, third things you have to realize, recognize the lack. Ano ba yung meron? Ano po ba yung, saan ka bang area ng buhay mo na naglalak ka? And sa ating buhay, ang miracle for us, if you want to experience more than enough, kailangan i-recognize mo. Umamin ka sa Diyos na, Lord, dito po ako. Ito po may tagtuyot sa buhay ko. Yung hinahanap ko, yung presensya mo, hindi ko maranasan. Lord, tagtuyot ako sa pananampalataya ko. Ang maganda po dito sa taong ito, sabi niya, alam niya, naging totoo siya sa Diyos. Naging totoo po siya kay Elijah. Ito lang meron ako. Sabi niya, but she said, I swear by the Lord your God and that I don't have a single piece of bread in the house. Meron lang akong flour left in the jar and little cooking oil. Ito lang yung meron ako ngayon. May tagtuyot. Ni-recognize niya dito ako. Maybe some of us here, we are experiencing drought. And yung meron ka ay, ito lang. Lord, ito lang yung meron ako. Lord, tagtuyot sa relasyon ko sa pamilya ko, ang daming nagkakagulo. Tagtuyot, you have to recognize sa area ng buhay mo, kapatid, may tagtuyot. And I don't know, maybe kung okay, kung buhay mo ngayon pinagpala ka, hindi para sa'yo to. Pero if you are that person na alam mong tagtuyot, may trabaho ka naman, pero parang kulang. Because I want you to know, kapatid, God's reminding you, you have to recognize, Lord, dito tagtuyot eh. Kakulangan sa pamilya, kakulangan sa buhay, sa trabaho ka ng trabaho, walang nangyayari. Kaya po maunawaan natin, you have to recognize the lack. But also I want you to remind that when you recognize the lack, gusto ko pong i-remind sa iyo ang pangako ng Panginoon in Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to what? To His riches and glory in Christ Jesus. Kung may lack ka, I want you to know na ang Diyos kayang niyang mag-sustain, kaya niyang mag-provide, but you have to trust Him. You have to recognize the lack. Alam mo kung saan ka tagtuyot sa buhay mo. At maganda po ngayong araw na ito, God is challenging you, anak, kung may tagtuyot, lumapit ka. Bakit? Kasi ako yung kayang magpala sa'yo. Nahihirapan ka, naghihikahos ka. God will supply all your needs. But you have to trust Him. You have to go back to Him. You have to ask the Lord na, Lord, baguhin mo puso ko kasi nagyabang na ako, Panginoon. Yung time na wala ako,
nagtitiwala ako sa'yo. Yung time na kakaunti, tapat ako sa'yo. Pero yung pinagpala ka na, nakalimutan mo ang Diyos. Pinagpala ka ng trabaho, nakalimutan mo yung para sa Diyos. Nakalimutan mo na siya ang nagbigay ng bagay na yan. Parang dati iniiyak mo lang yan. Pinapanalangin mo pa. Pero yung pinagpala ka na, nalimutan mo ang Diyos. Kahapon, nakita natin na ang simbahan bumaba sa finances, sa tithes and offering. Kasi marami po palang tao sa atin ngayon, nakalimutan natin na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Hindi trabaho mo. Hindi yung kalakasan mo. Hindi kailangan ng Diyos, pero I want you to know that this church, even though hindi ka magbigay, ang simbahang ito, ipoprovide ni Lord ng pangangailangan. Pero dito po makikita natin, there's blessing when you recognize that your wealth belongs to the Lord. Kaya po tayo, you have to understand this. Huwag mong kalimutan. Kasi pag nakalimutan mo yun, kapatid, mahirap pag ikaw na lang. Wala na ang pabor ng Diyos. Wala na pagpapala ng Diyos. Kasi you are saying to God na, Lord, this is on me. Buhay ko to. Ako gumawa sa promotion na to. Pero magandang report naman, yung mga taong tapat, kahapon, pambihira, pinagpala ng Diyos. Pinagpala. Yung mga taong tapat, wow. Makikita mo sa kanilang buhay yung pagpapala. Kapatid, baka nakalimot ka na. Nakalimutan mo ang Panginoon. And lastly, you have to understand these things. If you want to experience enough to more than enough, you have to recognize the lack and you have to enable your faith. I-challenge mo si Lord. You have to accept the challenge of God. Ano yung meron ka? Ano yung meron ka ngayon? Na meron kang kakaunti na lang na kaya mong ibigay sa Diyos. Kakaunti, hikahos, trust the Lord. Pero maganda sa taong ito, sa widow, nagtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi ang sabi niya, 1 Kings 17:15, sabi niya, so she did as Elijah said. Okay, Lord, ito na lang ako, ito na lang yung mamamatay na lang kami. Pero Lord, I trust you with my little. Ito yun, pinagkakatiwalaan kita. At nung pinagkatiwalaan niya po ang Diyos, alam natin the end of the story that what? Yung pinagkatiwalaan niya ang Diyos, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos na magpo-provide siya, but you have to understand, kapatid, you have to trust the Lord. Trust the Lord in your wealth again. Trust the Lord in your family again. In your time again. Remember the Lord, and huwag nating kalimutan na ang Diyos ang ating source. Hindi yung trabaho mo. Hindi yung pamilya mo o sino man ang sustainer natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? You have to challenge. Ikaos ka? Ako po, I experience, Lord, enough lang ako. I take the challenge, Lord. Alam ko na ayaw mo na enough lang ako. But you have to step on. Lord, I trust you again. You have to believe. You have to believe again. Turn your belief into action. Turn your faith into action. Lord, dito ako ikahos sa finances ko. I will become faithful again. Kahit kakaunti meron ako. I remember the times nung ako po ay nauuna sa simbahan. 20 lang yung pera ko, 100 lang every week. Tapat kang magbibigay. Truly enough, yung sa maliit po na yon, pambihira, pamilya ko pala ang pagpapalain ng Diyos. Promotion ng pamilya ko, pagpapamahala ng pamilya ko. Miracle ng pamilya ko. A little. Trust the Lord. Believe. Finances, medyo hirap ka. Yung maliit mo ngayon, pagkatiwala mo, Lord, I start again, Lord. Sorry, nakalimutan. Sorry, nagyabang ako. Sorry, Lord. Nagtiwala ako dito na. God is not condemning you. God is reminding you, anak, trust me. Not your job, not the things na meron ka. Katiwalaan mo. You have to give God access to your wealth. Financially, Lord, ito. Buhay ko, pamilya ko, Lord, I put you first. Nakalimot ako sa iyo, Lord, I will give. Access. Activate your faith. Activate your faith. You have to understand these things. God can turn your just enough. You have to understand sa buhay natin,
pagkatiwala mo sa Panginoon. And last thing that I want you to be reminded by the Lord, you have to understand God can take your just enough and turn it to more than enough. All He has is that you trust Him with what is in your hand. Kaya niya po. Ang tanong, magtitiwala ka ba? I recognize my lack, Lord. Dito ako medyo enough lang. Dapat hindi ka nakadesign dyan, anak, sa enough. Take action. Lord, I will be faithful again. I will come back to you again. And I surrender my lack. Kaya ikaw yung tao na yun, nakalimot ka, kapatid, pagkatiwalaan mo ang Diyos. God is calling you back again, anak. Hindi ka nakadesign para trabahuin mo yung dapat. Ako yung magpapala sa'yo. Hindi ikaw, hindi sa kalakasan mo. Trust the Lord. Kaya ngayong hapon po na ito, pwede ba tayo tumayo lahat? I love to pray for you. And I challenge you, this is the first time. Before we worship the Lord in this song, I challenge you again. God is challenging you. Anak, may tagtuyot ka? May tagtuyot ka? Nararanasan mo ba yan? God is challenging you back. Before we worship the Lord in this song, God is challenging you in the altar of the Lord. Pagtapos ng panalangin natin, kung ikaw yung tao nakakaranas ka, lapit ka dito, Lord. Gusto kong makaranas ulit. Tagtuyot yung buhay ko eh. Tagtuyot yung pamilya ko, puro nilang problema, Lord. I trust you with my life. I trust you with my finances. I trust you with my family. Kapatid, walang mahuhusga sa'yo. Kaya ang simbahan nandito kasi God is using the church for you to come back again. If you are lacking, nagre-recognize ka, lack, Lord, dito nahihirapan ako. God is calling you. Kaya sa manalangin po tayo lahat, can you raise your hands? Lord, ngayong araw po na ito, Panginoon, alam namin kung sino kami. Alam namin dito kami nahihirapan. Alam namin, Panginoon, na may tagtuyot sa buhay namin. Lagi na lang kami sa enough. Gusto namin maranasan you more than enough. But, Lord, you are challenging your people to surrender your life again. Magpapakumbaba sa inyo, Panginoon. And you are calling them back. And God is telling you, anak, lapit ka. I have a plan for you, plans to prosper you, but you have to trust me, anak. What is your hand? What is in your hand? Ano yung meron kang kakaunti? Buhay mo ba yan? Oras mo ba yan? Finances mo ba? You have to trust the Lord. Be faithful again. And if you are that person na if you want to experience more than enough in your life, pwede kang lumapit sa harapan. I love to pray for you. And I will pray that God will give you strength and courage to Lord. Bless us, O God. Hindi po kung ikaw yung tao na yun, pwede kang lumapit sa harapan. And as we worship the Lord in this song, God is calling you, anak, ikaw ba'y may tagtuyot? Lapit ka sa akin. Lapit ka sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Oh God. If you're worshiping the Lord, hallelujah. Oh. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. God is calling you back. Time and time again, you have proven Come. you do just Come what into the you altar of the Lord. said. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness to me. Oh God. We praise you, Lord.
of patient age, till the earth may pass away, your word remains the same. Your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. Come on, come on. Let my heart learn when you speak. Oh, God sees your... Nakikita ka ng Panginoon. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. You're faithful, Lord. I put my trust in you. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. Come on, can I worship the Lord tonight? Hallelujah, can you raise up those hands? Let's speak in faith and trust in the Lord. Hallelujah. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. Yes, God. My hope and firm foundation. He'll never let me down. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to
me. Come on, can you lift up those hands? Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus. Come on, can we worship the My Lord? Pwede ba natin itaas yung mga kamay natin? Kapag, my hope and firm foundation. if you know You that God never is our firm foundation, come on. Cause I put my faith, hindi sa yaman, hindi sa pera, hindi sa posisyon, Panginoon. I put my faith in you. My hope and firm You never let me foundation. down. You never let me I put my down. faith. I put my faith in Jesus. I worship the My Lord. anchor to the ground. Oh, My hope and firm foundation. let me You down. never let me You never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. My hope. My hope and firm foundation. You never let me down. You never let me You never let me down. Great is your every voice right now. If you experience the faithfulness of God in your life, great is your faith. Every voice, sing your own song to God. From the rising sun. I will raise We will sing this as an anthem of our faith. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. My hope and firm foundation. You never let me down. Oh God, today, Lord, thank you, God, for reminding us that, Lord, you desire for us is not just enough. You want us, Lord, to experience more than enough. So we put our trust in you and faith in you, not on our financial capability, not on the things that we have, not on the job that we have, or anuman po yung meron kami. We put our faith in Jesus. And today, Lord, forgive us, oh God, if we are that person, Lord, nakalimutan ka namin, even, Lord, in our finances, Lord. Teach us to become faithful again. Because, Lord, if we are faithful to you, we know, God, na meron kang gagawin, Panginoon, sa aming mga bagay na meron kami. Sa maliit na meron kami, Panginoon. You said to your word, we can be trusted, Lord, for greater things if we are trusted, Lord, sa maliit na bagay. Kaya pagpalain niyo po yung mga anak. Thank you, God, for your word that reminds us, oh God, that we put our faith in you, not on the things na meron kami, but we will put our faith in Jesus. We thank you for this day, oh God. We thank you for your presence. We thank you for the blessing. And we thank you, God, for a new heart, oh God. Ikaw lamang po ang maitaas sa buhay namin. Wala pong iba. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout. God bless everyone.
Amen! He is really moving in this place. Kung marami kang natutunan sa kanyang salita, huwag kang mahihiyang i-share yan sa iyong CTS group this week. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita nyo sa inyong mga screen. Your COG family would also love to pray for you, kaya feel free to message us on how we can pray for you. We pray na makasama namin kayo ulit dito sa ating church next week. Once again, I am Andeng. God bless and see you next Sunday.